Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? For your information, Senator Kiko Pangilinan, kahit hindi pag-usapan si Sharon Cuneta sa saganang mamamayan o ikaw, madami ang nanonood sa saganang mamamayan. Libo-libo ang nanonood dyan sa tuwing mag-e-ere yan. Lalo na pag darating na ang programa ng saganang mamamayan, kahit wala kayo at kahit hindi kayo kasama, hindi mabanggit yung mga pangalan ninyo, ayaw pa nga nilang manood eh. Ang totoo, ito totoo lang to ha. Subukan mo na magsalita ka dun sa Senate plenary session. Kokonti ang nanonood sa inyo. Pero kapag si Senator Marcoleta ang nagsalita, kaya lang dumadami ang viewers ninyo. Alam mo ba yon, Senator Kiko Pangilinan? Doon, kasi nanonood ako, Senator Kiko, that time, wala pong layunin na bastusin ng mga anchor ng Net25 sa programang Saganang Mamamayan si Ma'am Sharon Cuneta. Ikaw lang po ang nagsasabi niyan. Itong sinasabi mo na binastos ninyo ang kanyang pagkatao, hindi po totoo ito. Kasi nanonood kami doon at alam namin yung trend ng pag-uusap at usapan doon. Ayun mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman tayo magbabalitaktakan. Yun pala, dapat ganun pala yun ha. Eto, may pag-uusapan tayo. Itong si Wow Dagat. Yung nagpasikat ng Wow Dagat. Ayan. Okay, kilala nyo yun mga kababayan. Patayin ko nga yung background para magkaintindihan tayo. Ayan. Pag-usapan natin si Manong Kiko mga kababayan at umiiyak. Umiiyak ngayon si Manong Kiko. Bakit siya umiiyak? Ito, pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo to. Totong babasahin ko ito. At alam nyo po kasi mga kababayan, nung nakaraan po kasi, bago ko pala basahin yun, nung nakaraan po kasi, August 29, 2025, kung hindi ako nagkakamali ay araw yata ng Biyernes yun, mga kababayan, ay doon sa Saganang Mamamayan, kasama po nilang nag-host o kaya nagsalita si Senator Rodante Marcoleta. Naging anchor din siya doon. Okay? At kasama po ni Senator Marcoleta, Kuya Nelson Lubaw at saka si Kuya Jenso Barjaga. So tatlo sila sa episode na yan. August 29. Sa panahong yon, okay, sa pagkakataong yun, sapagkat ako'y nakatutok dyan eh. Lagi kong pong pinapanood ang Saganang Mamamayan, mga kababayan. Lagi po tayo nakatutok dyan. Maliban lang kung mayroong, halimbawa, may Senate plenary session at magsasalita si Senator Marcoleta, nandun ako. Nanonood ako doon. Okay, pero this time, na nandito si Senator Marcoleta sa Saganang Mamamayan noong petsa August 29, mga kababayan, ng alas 4:30 ng hapon. Yan po kasi ang simula ng programa, mga kababayan. Manood po kayo dyan. Ang pinag-uusapan dito, yung tungkol po doon sa pagbuo nila Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Tito Soto sa Itbulaga ng ibang committee tungkol po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. That time, pinag-uusapan po dyan, mga kababayan,
si Senator Marcoleta na nga po ay nandun na sa Blue Ribbon Committee at siya po ang chairman. Ibig sabihin ay kasalukuyan na po na iniimbestigahan ang tungkol dyan sa flood control projects. Ngayon, sa pagkakataong yan ay naalala po nila na, hindi pala naalala kundi kasama dun sa kanilang pinag-uusapan, yung tungkol po doon sa tinanong pa nga ng isa sa mga anchor kung si Senator Kiko ay kasama sa Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator Marcoleta, oo, nag-request siya na maisama doon sa Blue Ribbon. Ngayon, eto naman. Bakit paan niya, kasama na pala siya sa Blue Ribbon, bakit paan niya bumubuo pa ng ibang komite na mag-iimbestiga sa flood control o sa mga anomalya sa flood control projects? Samantalang meron na nga na nakatatag na pinamumunuan nga ni Senator Marcoleta. Ano ang gusto niyang palabasin? Yun ang tanong dyan eh. Anong gustong palabasin nito ni Senator Kiko? Sumagot si Senator Marcoleta. Ang sagot niya, gusto mong malaman kung anong gusto niyang palabasin? O kung gusto mong malaman kung anong ibig niyang sabihin? Sabi ni Senator Marcoleta, iniinsulto nila ako. Ayan ang sagot niya. Kaya naman, si Kuya Jen Subarjaga, sabi niya, bakit naman ganon? Senator Kiko. At tapos sumagot si Senator Marcoleta, baka nanonood siya ngayon, manawagan ka. So yun, that time mga kababayan, kung babalikan nyo yung video, nagbibiruan po yung tatlong anchor doon at kasama po si Senator Marcoleta. Kaya si Kuya Jen Subarjaga nagsalita at sinabi niya, Ma'am Sharon, Sharon Cuneta, baka po pwede na ganito, ganyan. Kausapin niyo po si Senator Kiko na wag na. Mga ganon ang sinabi. Eto na mga kababayan. Nag-react si Mang Kiko tungkol sa bagay na yan. Okay? Nag-react. At eto po ang kanyang sinabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Pakinggan niyo po Babasahin ko po ito. English ito eh. Senate of the Philippines, 20th Congress. Ito. Press release September 1, 2025. Kahapon po ito. Pahayag ni Senator Kiko sa Net25. Ito. Sa management ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ang inyong mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subarjaga sa programang Saganang Mamamayan? Kung saan naging guest ninyo si Senator Dante Marcoleta, ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya ay walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? For your information, Senator Kiko Pangilinan, kahit hindi pag-usapan si Sharon Cuneta sa Saganang Mamamayan o ikaw, madami ang nanonood sa Saganang Mamamayan. Libo-libo ang nanonood dyan sa tuwing mag-e-ere yan. Lalo na pag darating na ang programa ng Saganang Mamamayan, kahit wala kayo at kahit hindi kayo kasama, hindi mabanggit yung mga pangalan ninyo, ayaw pa nga nilang manood eh. Ang totoo, ito totoo lang to Subukan mo na magsalita ka dun sa Senate plenary session. Kukunti ang nanonood sa inyo. Pero kapag si Senator Marcoleta ang nagsalita, kaya lang dumadami ang viewers ninyo. Alam mo ba yon, Senator Kiko Pangilinan? Kaya wag mong sabihin na nagpaparami lang ng viewers ang Net25 sa programang Saganang Mamamayan dahil nabanggit si Ma'am Sharon at ikaw.
Eh, wala ngang manunood pagka kayo ang nag-ano eh. Ha? Dati na, kahit nung hindi pa kayo nababanggit, dati na pong marami pong nanonood dyan. Araw-araw yan. Mula Lunes hanggang Biyernes, basta't dumating ang programang Saganang Mamamayan, marami nanonood dyan. Kahit hindi mabanggit ang mga pangalan ninyo para alam mo lang, Senator Kiko Pangilinan. Ito pa, tuloy natin. Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor persons at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Senator Kiko Pangilinan, ito po ay hindi po mula po ito sa... Ito'y reaksyon ko lang to ha. Walang kinalaman po rito ang kahit na sino. Walang kinalaman ang Net25 o mga anchor sa Net25 o kung sino man. Sarili ko pong opinion po ito at reaksyon kay Senator Kiko Pangilinan. Eh sana po ay maigalang nyo din po yung aming tawag dito, kalayaan sa pagsasalita o malayang pagpapahayag ng aming damdamin. Senator Kiko, ano? Doon, kasi nanonood ako, Senator Kiko, that time, hindi po, wala pong layunin na bastusin ng mga anchor ng Net25 sa programang Saganang Mamamayan si Ma'am Sharon Cuneta. Ikaw lang po ang nagsasabi niyan. Eh itong sinasabi mo na binastos ninyo ang kanyang pagkatao, hindi po totoo ito. Kasi nanonood kami doon at alam namin yung trend ng pag-uusap at usapan doon. That time, nagbibiruan po yung tatlo. Okay? Eh, sana pinanood mo yung buo. Eh, baka lang pinanood mo yung kokonti lang, eh, hindi mo talaga... Eto pa. Hindi ganito ang profesional na mga broadcaster. Para bagang... tutuloy natin. Your anchors disrespected Sharon, sabi niya. Insulted her. And wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserved a public apology from Net25 in your anchor persons. Huwag ninyong idinadawit ang mga inosente at binabastos lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ito po ay mula po kay Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. Eh, naipaliwanag ko na po, mga kababayan, yung amin naman pong sariling reaksyon o kaya opinion tungkol sa bagay na yan, isinalaysay, ikwinento na namin, Senator Kiko. Wala pong layunin o hindi man lang inisip ng mga anchor sa Net25 sa Saganang Mamamayan na bastusin po si Ma'am Sharon. Wala pong ganon. Kasi nandun po kami, nanonood, nakatutok po kami. Senator Kiko Pangilinan, gusto po naming sabihin po sa inyo ito, wala pong ganong layunin ang mga angkor ng Net25. Okay? Eh, dahil dyan, mga kababayan, dahil sa, ito nga po, ang panawagan ni Senator Kiko Pangilinan, eto na po. Gumawa na po ng public apology sa pamamagitan po ni Kuya Nelson Lubaw, na siya nga po ang isang anchor po dyan. Ito po yung kanyang ginawa. Mahaba po ito eh. Pero babasahin ko po alang-alang po sa inyo, mga kababayan. Ito po. Tinugon ang panawagan ni Senator Kiko. Ito na, sumagot na po. Senator Kiko Pangilinan, ito, pakinggan nyo po. My personal statement and apology regarding our Saganang Mamamayan episode on August 29, 2025. As one of the anchors of Saganang Mamamayan, I feel it is my duty to provide clarity on the events of our August 29, 2025 episode and to address the subsequent reaction
My apology to Miss Sharon Cuneta. Mrs. na, Kuya Nelson. Sana Mrs. O sige, tanggapin na natin yan. Mrs. Pangilinan sana to, ano, Kuya Nelson. Ano natin yan. During our program, we had an intense discussion with Senator Dante Marcoleta, chairman of Blue Ribbon Committee, regarding the investigation into anomalous flood control projects. He expressed feeling insulted by the statements of Senator Kiko Pangilinan, a committee member, to establish a separate body to investigate the same subject, as if the committee is incompetent to do its mandate. To highlight this political contradiction, my co-anchor Jenso Barjaga made a direct public call to Ms. Sharon Cuneta, asking her to speak with her husband about resigning from the committee. Senator Kiko Pangilinan labeled this act pambabastos. Whether our method of commentary meets the specific definition is a matter of opinion in debate. However, what is not debatable is the result. Senator Pangilinan has publicly stated that his wife was hurt by our words, and I'll take him at his word. For that, there is no debate. On behalf of our program and from myself personally, I extend our deepest apology to Ms. Sharon Cuneta for the pain and distress this has caused. Our goal is to foster sharp debate, not to inflict personal wounds. Since our program was the cause of your hurt, we are truly, profoundly sorry. An academic discussion for our audience. Having offered our sincere apology for the outcome of our commentary, we also have a responsibility to foster an informed public. The following analysis is offered as a tool for public education to help our audience understand the complex communication tactics at play. The core issue, a question of political integrity. The factual basis of our discussion was the political contradiction described above. The comment made on our program while causing unintended hurt was an attempt to question a matter of public interest. A senator's conflicting actions regarding a committee he serves on. The tactic, the appeal to emotion of fallacy. Senator Pangilinan response was a textbook example of appeal to emotion, especially an appeal to pity. The diversion. Instead of addressing the substantive question about his conflicting stance, his statement focused entirely on the emotional impact of the on-air comment on his wife, a beloved megastar. He used the reported hurt as the sole basis of his counter-argument. How it works? This tactic masterfully leverages the public affection for a respected figure to shift the narrative. The debate becomes not about a senator accountability, but about defending a beloved personality. It substitutes an emotional argument. Her feelings were hurt for a logical one, an answer to the political question. Why it matters? Recognizing the fallacy or the policy is critical. It allows the public to separate the valid debate about media ethics
from the logical debate about a politician's action and to continue demanding accountability. A final word. Debates about whether a comment was pambabastos can go on forever. But the fact that a person was hurt is what matters most. Therefore, I will end where I began. To Miss Sharon Cuneta, on behalf of myself and our entire program, I reiterate our heartfelt and unconditional apology for the pain this has caused. Ayan po ang pahayag ng Kuya Nelson Lubao and behalf po sa Net25 at sa ganang mamamayan, mga kababayan. Eto po mga kababayan, nag-public apology po ang Kuya Nelson kay Miss Sharon Cuneta. Pero ang pinag-uusapan naman po rito kasi, okay, katulad nga po ng binanggit, medyo English po kasi yun eh. Nagdurugo ang aking ilong, Kuya Nelson, dito sa ginawa mo. At hanggang ngayon ay nagbi-bleed pa rin ako. Sa lalim ng iyong mga tinurang, sa lalim at napakalalim, halos hindi maapuhap, halos hindi matarok, halos hindi masisid na mga salita na iyong binitawan, Kuya Nelson, ay pagod na ako sa pagbabasa. Sobrang ginalingan mo naman, Kuya Nelson. Bagamat ganon, saludo ako kayo sa iyo, Kuya Nelson, at sa lahat po ng bumubuo po ng saganang mamamayan. Dumarating po talaga yung mga ganyan. Sa dami ba namang nanonood sa saganang mamamayan, talagang babatuhin. Ang puno, mga kababayan ang puno, pagka maraming bunga yan, binabato yan, mga kababayan. Oo, binabato yan. Oo, totoo po yun. So, ayan Mang Kiko, nag-public apology na po ang mga anchor sa nangyari o sinabi nila kay Ma'am Sharon Cuneta. Ikaw, sana mag-public apology ka rin sa pang-iinsulto mo kay Senator Marcoleta. Ano po? Oo. Yun kasi ang pinag-uusapan dito eh. Hindi naman yung i-deny birth mo lang sa ganon, may maipuntos ka. Yun ang totoo. Mayroon pa sana akong i-content ngayon eh, na maliban dito. Kaso nga lang, ihihiwalay ko na lang yon tungkol naman kay Senator Marcoleta na nagpunta nga po dun sa hearing ng finance kanina. I-separate ko na lang kasi dito pa lang, ubos na ang oras natin, mga kababayan, at mamaya pa aayusin pa itong plenary session na to, plenary hall na to, kasi gagamitin po ng mga senador. Mga kababayan, ayun, wag kayong magagalit naman kay Senator Kiko. Ipinapakita lang naman niya na siya ay ipinagtatanggol niya si Ma'am Sharon Cuneta. Kayo naman. Ganyan po ka-gentleman si Mang Kiko, mga kababayan. Ayan. Talagang ipinagtatanggol niya si Miss Sharon Cuneta naman. Manong Kiko, eto naman masasabi namin sa'yo, huwag kang masyadong iyakin naman. Huwag kang masyadong maramdamin. Senador ka eh. Pagka senador ka, Manong Kiko, kailangan matatag ang loob mo. Hindi yung iiyak-iyak ka kagad. Kunting diferensya, umiiyak ka na. Hindi ganyan. Tingnan mo si Senator Marcoleta, napakaraming batikos. Batikos doon, batikos dito, batikos bukas, batikos lahat na lang ng pagkakataon binabatikos. Pero tingnan mo naman. Hindi niya gaanong pinapansin yung mga batikos na sunod-sunod at napakarami. Ganun sana.
Ganun pa man, Manong Kiko, kami rin, kung meron kaming nasabi na hindi maganda, ngayon pa lang, kaya lang hindi ko kayang tularan itong ginawa ni Kuya Nelson. Napakadalubhasa nito at napakalalalim ng kanyang mga tinuran. Hindi ko kaya ito. Pagpasensya niyo po kami. Senator Kiko, Senator Kiko, we're sorry. Pasensya na po kayo. Ito lang mga kababayan, syempre, tayo po kasi ay avid fan ng saganang mamamayan. Tayo'y nakatutok lagi dyan. Hindi naman pwede na hindi natin gawan ng reaksyon ito sapagkat dyan tayo halos kumukuha ng mga kinokontent natin sa lahat ng mga content natin halos sa ating YouTube channel, dyan nang gagaling sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan. Kaya hindi pwede, hindi natin matiis na hindi tayo magsalita tungkol sa bagay na ito. Yun lang mga kababayan at maraming salamat po. At patuloy po kayong tumangkilik at sumubaybay sa programang Saganang Mamamayan. Diyan po, hindi lang po kayo makakakuha ng maraming impormasyon kundi masaya po ang manood dyan, lalo na pagka nandyan si Senator Marcoleta kasama si Kuya Jen at saka si Kuya Nelson Lubao. Naku, kompletos, recados, 100%. Yun lang. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras ninyo mapanood ang video ito. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.